Ay ano ka mga buddy, tayo ngayon sa Barangay Maabud North ng San Nicolas. At ang sadya natin ay ang Baryon Bridge. Naku mga buddy, ay marami palang kasaysayan itong Baryon Bridge na ito na palagi nating nadadaanan. Kung hindi gawa ng ating isang kababayan na nagpaalam sa atin, hindi natin malalaman kung ano yung kwento dito sa Baryon Bridge na ito. So ngayon kasama ko si Kuya Elmer yung sama sa atin dito para ikwento kung ano yung nangyari dito sa Baryon Bridge dito nga sa Maabud North. Ayan ang Barangay Hall ng Maabud North. So yung Baryon Bridge ay may 300 meters ang layo mula dito sa Barangay Hall. At ito nga ating binabaybay na ito ay ang Barangay Maabud North. Ito rin yung way papunta sa San Nicolas, no? Yung mismong poblasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, palagi natin nadadaanan itong tulay na to pero hindi natin alam ang kasaysayan. Kung hindi pa dahil dito kay Kuya Elmer Tenorio ay hindi na tayo magiging interesado na alamin. At magtatanong-tanong din tayo sa ilang mga residente, lalo na yung mga matatanda tungkol dito nga sa kasaysayan nitong tulay nito. May pinaka-lapid na dito, no? May pinaka-marker mga buddy. Lagusan patungo sa agbang ng Santogue, kung saan ay maraming sibilyan na karamihan ay galing sa angka ng Baryon, ang napatay na mga sundalong Hapones noong ika-16 ng Pebrero 1945. So World War II mga buddy. Itinayo ang palatandaang ito alinsunod sa resolusyon bilang 58, Section 2004 ng Sangguniang Bayan ng San Nicolas, Batangas ngayong ika-16 na Pebrero 2005. Then dito sa likod nandito yung mga kababayan natin na sinawing palad dito sa Baryon Bridge, no? Dito sa ilalim, no? Mga napatay na mga sundalong Hapones sa agbang ng Santogue at karatig lugar noong ika-16 at 17 ng Pebrero taong 1945. So karamihan sa kanilang mga body ay ang apelyido ay Baryon. May Castillo, may Tenorio, Umandap, Balba, Mayuga. Ayan, halos kalimitan sa kanila ay mga nasa pamilya ng Baryon. So ang tulay ng ating buhay tungo sa kapayapaan. At ito po yung tulay ng sinasabi natin. Saan banda yung Santogue? Doon. So yung sinasabi na Santogue ay nandun daw sa parte na yon kasi agbang to eh. Kapag ganun siya, lumiliban dito sa tulay papunta doon. So subukan natin na puntahan yung sinasabi na Santogue kasi nandun yung ating pakay mga buddy. Ito yung pinakalagusan, ano, kagaya na nakalagay doon sa marker. So pinaplano pa lang namin kung saan kami dadaan. At yan nga, sa tulong ng ating mga kababayan ni Kuya Elmer. So ngayon, ang gagawin namin mga buddy, pupuntahan na namin itong mismong sinasabi na Santogue. Ito palang Santogue, akala ko santo. Ito daw ay kahoy. Ayon dito sa mga residente. So itong tulay na to, may agbang dito nga sa may sa may gilid na papunta doon sa sinasabing Santogue. Mamay, pwede ka hong ikwento ho ninyo yung inyong karanasan noong panahon ho ng Hapon. At kung ano ho yung nangyari ho dito sa Maabod, dito sa may San Nicolas. Ano ho nangyari doon sa mga pamilya ng Baryon at iba pa? Dumating mga Hapon, kami maliliit pa noon. Ang alam ko noon ay kami bumakot sa Banyaga, sakay kami sa kabayo. Doon sa Banyaga, sa bundok. Ito naman kay, kung tawagin Santogue, dyan bumakot ang mga sa takot dito sa malalim yun. May sakit inubo, kaya nadam mga Hapon, may tayo siya nagradam, kaya marami namatay diyan. May ilan ho katao? Ilan hong katao? Hindi ko lang alam kung ilan tao, pero marami yun.
dahil maliit pa ako noon eh. Pero yun ang alam ko na may sakit yung matanda ay ngayon inubo ay na malalim yun eh. Pero makitid pero malalim ay nalaman ng hapon na hindi siya na ng Granada. Kaya marami namatay yung mga baryon. Yun ang alam ko lang. Kaya pala tinawag yun na yung tulay ay Baryon, ano, Baryon Bridge. Oo. Kaya nalagay mga baryon yun ang mga namatay doon. Malalim yun. Makipot pero malalim. Ay inubo. Ay yung pinawalang hapon, hindi siya ng Granada. Kaya yun ang mga namatay mga baryo. Kaya may mga pangalan doon. Yun ang alam ko lang. Yun ho lahat ang namatay doon. Ang may dadagdag ko po, dahil po nung sabi ng mga matatanda, ang iwang buhay ay si Ate Lore. Dolores, hindi ko lang, pero asawa naman may punying. Siya po ay nakita, parang dumedede pa yan. Dumedede, kaso patay na yung nanay niya. Hindi siya ngayon nakakita ng kasi siguro natabunan na nung mga bangkay. Bali po yung kwento po ng nanay ko noong nabubuhay pa siya ay yung nanay niya ang tinamaan ng baril na siya ay nasubsob ng nanay niya kaya siya nakaligtas, tapos yung paa niya, yung binti niya nahagip din ng bala pero siya yun ay nabuhay silang dalawang magkapatid. Lang po ang natatanda kong kwento. Yung aming tinakbuhan ng mag-ina, parang dadanan lang ng baha sa tabi ng araruhan. Doon kami dumapala ang mag-ina. Tapos noong yung maliwaliwanag na wala ng putukan, kami po'y nakatakbong mag-ina sa Agbang, dyan sa aming lupa, dyan sa isa sa atin. At kami po'y naglibanan ng bilibinuwang na iyat ko lakad po. Yung tubo naman, ako'y gutom, mainit ho talaga mapakain. Ay, ako'y gutom ho. Yung tubo'y di ho ba nakatindig at tubo? Meron nakadapa lamang, meron man nakahapay na tubo. Ay, ako hindi ko ho yun maahi po. Baka ho ako mapakinggan ang lagapak ng kagaskas. Ay, di ako'y nakadapa at ako'y gayon lamang. Bunganga ko ang itinatalo sa tubo para ako magkasubig hula ang mga aking kuwan. Sinisip-sip lang na po niyo yung katas na hindi, Oo. hindi niyo mahawakan. Hindi ho, baka mapakinggan na ang kuwan eh. Nang hapon ho, ay naku po, ay ang tangan ho yung mga kuwan. Ang alam ho ng mga tao, ako'y patay eh. Nung unang-unang ako'y bata pa, nakuha, pinagtanim kami ng bulak na hapon. Ang ibang babae dinala sa bundok. At yung, alam mo na, Anong edad po kayo nung may mga pinatay ang hapon diyan sa Santogue? abay kami nasa kuwan, nasa Agoncillo. Oho. Dahil mahirap ang buhay namin, ay namalit ng kaunting asukal at kaunting kamatis. Oo, nung tagapon. Doon kami nagpapalag po ng mga inang at ang mga ating iyan, doon kami nagkakita-kita. Oho. Tapos nanghihingi kami ng pagkain. Walang magbigay, wala sa anong pagkain. Di kami demiritso ng demiritso. Yun, nakaabot kami ng pulo. Sa pulo na kami pinakain ng Mama Basilio. Doon na pinatira. So talagang dumaan ho kayo sa hirap nung panahon ng hapon? Ay, sadya. Hirap. Hirap na lahat ang aming kwan. Ay marami ho kayong mga kakilala doon sa mga napatay ng hapon doon sa dyan ho sa may Santogue, doon sa may Agbang. Oo, yung sinakastila, kung tawagin. Dito Dito, magalipay huwag na nagpunta naman doon si Kuya at si Kuya Misyong sa Agbang na yon. Inatanawan ng hapon, inasundan na sundan. Yo, kaya napatay yung sinakastilang iyon. So yung Agbang nandyan sa may kawayan na yan mga buddy, no? Ayan, kasama ko si Kuya Elmer tsaka yung isa din natin na taga-subaybay, si Kuya Manuelito. So mga buddy, atin ang papasukin ang sinasabi na Santogue. Kasama nga ito sina Kuya Elmer. So ang kwento pala dito mga buddy, no,
noong 1945, February 16, itong sinasabi na Santoge, ito ay ginawang taguan ng pamilya ng Baryon para sila ay makaiwas sa Hapon. So dito sila tumigil sa ilalim. Ngayon, nahalata ng mga Hapon, may umubo daw doon sa mga nakatago na tao, at ang ginawa ay yun, hinagisa ng granada, pinagbabaril yung mga tao na nandito. So kita nyo naman yung agbang mga body, maluwag, no? Kung dumaan pala tayo doon sa may tulay, may hirapan tayo, ano? At least dito malayo-layo na yung narating natin. So mga buddy, ito na daw ang sinasabi na Santoge. Meron pang mas malalim doon. Ay, malalim pala. Hey, pasok ka muna, buddy. So kita nyo yan, no? Kailangan natin na pumasok dyan. Parang foxhole mga buddy. Tingnan nyo kung gaano kalalim to. So ibig sabihin po, dito mismo pinagbabaril. Dito sa lugar na ito. Nandiyan na sa ilalim na yan yung mga kababayan natin, pamilya ng Baryon, Umandap. Meron pa tayo nakita doon, Tenorio, Mayuga. So dito sila nakahilera. Tapos nung makita sila na nagpapatrolyang Hapon, dito na sila hinagisa ng granada. So ito kaya, posible kaya ito ay gawa rin ng pagputok ng Bulkang Taal? Itong anong to? Nakagisa na ng ganito? Siguro nung unang panahon, ano? Kita nyo medyo Doon ang lago siya. may hirapan tayo umahon, kailangan natin gumamit ng tali. Pero kung tatawid pala tayo dito sa kabila, makikita. So tingnan nyo mga buddy, no? Imagine nyo na lamang na nandiyan kayo sa ilalim. Tapos nandito yung mga nagpapatrolyang Hapon. Nakita kayo ng mga Hapon na nandiyan, nagtatago kayo dyan sa mga ilalim. Oo, tsaka medyo delikado dito eh. Baka mamaya konting dulas natin dyan. Hindi tayo makakaahon dyan. Subukan ko lang dito. Ayan. So ito may taniman na dito mga buddy. Ayan, oh, ito naman yung another side ng sinasabi na Santoge. Grabe lalim pala mga buddy nito. Ayan, oh. Yung hukay na yan na nandito. Ayun, may butas siya. Ayan. Ito naman yung another side. Nandun tayo kanina sa kabila. Tapos papunta siya dito. Hanggang dun pala sa ibabaw. So hanggang dito yung hukay mga buddy. Ayan. Imagine mo na gano'n na nangyari para sa ating mga kababayan nung panahon na yon. Mahaba pala, no? Hanggang doon na sa ano eh. Doon tayo? O sige. So doon kami dadaan sa kabila mga buddy, no? Para makita natin. Yan! Okay. So yung tulay, pag dinaradiretsin mo yan, doon yung lalabas sa tulay. Mabuti na lang dito tayo nag-shortcut kanina mga buddy. Pero hindi siya man-made mga buddy, no? Hindi siya ginawa ng tao, kundi natural lang yun na guang sa lupa
na ginawa ngang taguan ng ating mga kababayan. Kaso nga lamang sinawing palad na kita ng mga Hapon, ayun ang nangyari sa kanila. At itong Barion Bridge ay isa ng historical site dito sa San Nicolas, Batangas. Malalim talaga. Oh, gaano kalalim to? Yan. Ito, dito naman nagtago. Naku po, ang lalim. Ang lalim. Ito na mismo, yung ano. Ayan, ito na. Hanggang doon. Yan. Oh, ibig sabihin, dito may mga pinatay din dito. Dito mismo. Ah, dito. Diyan lang sila namamaybay nung mga Yan. Oo. So yun. Sila, nagtapa sila dito. Mula doon mga buddy sa pinasok natin sa unang parte. Itong hukay na to. Papunta dito. So dito daw yung eksakto na lugar kung saan sila nagtago. Kung mapapansin niyo, may para may pailalim pa may papaganong pang hukay oh. So kahit na nakatago sila doon, hagisan ka ng granada diyan. Walang kawala. Ayan oh, lalim. Ang lalim. Ito yung pinakamalalim na parte no. So ito mga buddy ang sinasabi na Santoge, yung pinagtaguan ng ating mga kababayan, partikular na yung mga pamilya ng Barion, Umandap, Mayuga, Tenorio noong 1945. Ngunit sila ay sinawing palad mga buddy na makita ng mga Hapon na nagpapatrolya sa lugar na to. At ang ginawa ay hinagisan sila ng granada kasi hindi sila makakababa yung mga Hapon dito Hinagisan ng granada tapos pinagbabaril. Nakakalungkot no, ang daming namatay nun. Nakalagay nga doon sa marker ay almost 39 katao. So hindi natin alam kung yun ang eksaktong bilang. Kung may nakasurvive kasi may nabasa tayo na doon sa isang website na kung saan itong si Milagros Barion ay nakaligtas dahil noong pinagbabaril na nga daw ito dito. So tumakbo yung 16 or 17 ata doon sa isang puno ng mangga, pero naabutan sila at yun, pinatay din doon yung kanilang mga kasamahan. Siya yung nakaligtas, binayoneta siya sa likod. So yun po yung testimonya nung si Milagros Barion. Pero dito meron din daw nakaligtas na batang maliit na dumedede pa raw sa kanyang ina. So nabaril na yung kanyang ina, natakluban siya ng mga bangkay, kaya nakasurvive yung bata. Hindi kasama ko pare mga tropa din sa Maabod North na kung saan nga ay may hinahanap kaming mangga, kung saan daw itinali itong nakasurvive din sa Santoge. Ay madami palang mangga dito. Ayun, matandang mangga rin yun Posible na yung grupo nung si Milagros dito nagpunta papaganto. Hindi namin makita yung hinahanap naming mangga. Ay pagkakadaming puno din Ari mahoganihan, tapos doon may mangga. Ay yung mga buddy sinasabi ko, dahil doon sa testimonya ni Milagros Barion, ay doon sila naabutan ng mga Hapon. Ayan, maraming salamat nga pala sa ating mga bagong kaibigan din sa Barangay Maabod North ng San Nicolas na talagang very supportive at talagang tinulungan tayong pumunta doon sa Santoge kay Konsehal Elmer Tenorio at saka sa kanya mga tropa dito. Maraming salamat at tayo ay nagkakakilala dito ngayon. Maraming salamat sa inyo mga taga Maabod North at asahan ninyo na babalik ako dito sa inyong napakagandang barangay na napakayaman sa kasaysayan. Thank you! Ayan ang Barangay Maabod.